Dahil sa pagtaas ng bilang sa insidente ng kagat ng aso at pusa na naitala sa Claro M. Recto Memorial District Hospital sa Infanta, Quezon, magpapatupad ang pamahalang bayan ng Infanta ng panghuhuli ng mga nakagat ng aso at pusa. Ayon kay Mayor L.A. Ruanto, una silang nakahanap noong 2025 ng pondo mula kay Senator Loren Legarda at inilagak nila sa CMRMDH para sa animal bite. Subalit, sa loob lamang ng 2 buwan ay naubos ng 3 milyon sa dami ng kaso na umaabot sa 1,000. Inumpisa na rin nila noon ang panghuhuli ng nakagalang hayop. Una, isa sa mga nakita natin problema dito sa Infanta, base na rin sa report na nakuha natin sa Claro M. Recto Memorial District Hospital, at report din ng mga barangay natin ay itong sa animal bite, ang mga nakaagat ng aso at saka pusa. Kaya tayo, since ito naman na dinat na natin na term, nitong 2025 ay tapos na ang budget, offer nga ako sa Claro noon na through the MAIP of Senator Loren, sagutin ko yung mga nagpapaturok. Pero within 2 months, naubos agad yung 3 million na pondo na inallocate namin para po sa Claro M. Recto. Sa dami ho na nagpapaturok. Mahigit 1,000 infantahin agad yung nakagat ng aso at pusa. So, Una nilang hakbang ay iregpagawa ng kulungan ng mga mahuhuling stray dog. Maging ang isang lumang van ng bayan ay kanilang ipinaayos at ginawang animal rescue vehicle. Nakikita ho ninyo, nagpagawa ho tayo ng ilan sa mga kulungan. Ito'y pansamantala dahil may mas malaki kaming gustong gawin sa parte naman na dinahikan sa isang malayong government property doon na malayo sa mga tao. So, isa po yun sa mga pwede naming paglagyan pa ng ganito. Nakikita ninyo, nakaporma na po ito, may drainage system, malaki ang espasyo para magkasya kahit malaking aso. Kasi ang mga matagal ng van, baka magulat yung mga kababayan natin, social naman yung panghuli ng aso natin. Meron po tayong tricycle na panghuli ng aso, pero ito po ay since ito po ay hindi na nagagamit palabas ng Infanta, itong van na ito ay napakatagal na. This used to be the Sangguniang Bayan van in 2007. Inayos lang po ito ngayon. So inayos natin at ngayon nga gagamitin natin for animal rescue. Ayon pa kay Mayor Ruanto, ngayong January, inumpisa na nila ang rollout at nagpasa na sila ng ordinansa na nagbibigay insentibo sa mga barangay officials. Isinasad sa ordinansa na lahat ng mga may-ari ng aso at pusa ay kailangang iparehistro ang kanilang mga alaga sa barangay. Lalagyan ng tag saang barangay at pangalan ng may-ari. At once na mahuli, kapag nakawala ay may kukulang multa at bayad pagtubos. Ngayon pong taong ito, starting January, so start na po yung rollout natin. Actually, ginawa na rin po namin yung ordinansa na mag-i-incentivize o magbibigay incentive sa mga barangay officials na tutulong para manghuli ho ng mga pag-alagalang aso at pusa. So yan po, kasama din po yan sa programa natin na sisimulan ngayon 2026. Pero bukod din po dyan, nire-require natin under the ordinance na dapat lahat ng may-ari muna ng mga aso at pusa ay magpa-register sa barangay. Kailangan po may record ang barangay dito. Malagyan ng tag para alam kung saan barangay galing at sinong may-ari. At bukod din po dyan, mapanatili ho na hindi po nakakawala, may sariling kulungan o nakatali. Dahil once na makawala po yan, talaga pong huhulihin po natin hanggang sa barangay at may bayad din po pagtubos. May penalty po yan, kaya mas mahirap pa. So, Kalinsabi nito yung minungkahi ni Ruanto sa kanyang mga kababayan na mag-comply sa batas at gawin ang tama ang pag-aalaga bilang responsableng pet owners. Walang pakiusapan dahil may batas naman umano na kapag hindi nag-claim ay nasa diskresyon na ng local government units. So I would really suggest mga kababayan, mag-comply po tayo sa batas, gawin po natin ang tama yung pag-aalaga bilang responsableng pet owners at hindi po natin sasantuhin talaga, wala po yung pakiusapan. May batas po naman ngayon na talagang pag hindi nakiklaim, may mga pamamaraan pwedeng gawin ng LGU. Felix Tambongko, The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una.